this time, turn your Bible in the Luke 24 and John chapter 1. And I like to read this verse 13 of Luke 24. And behold, two men went the same day in a village called Emmaus, which was from Jerusalem about the 80 furlongs. So, and they took together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were holden, that they should not know him. And he said unto them, si Christ nag-ambal sa ila, what manner of communications are these that have you of one another, as you walk and are sad? And one of them, whose name was Cleopas, answering and said unto him, art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? And he said unto them, sila ni Kristo sa iya, sa Ginoo, what things? Yan ang mga butang. And they said unto him concerning of Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty indeed, and word before God and all the people. And the chief priests and rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him. But we trusted that he had been which he should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since the things were done. And yea, a certain woman also accompanied made us astonished, which were early at the sepulchre. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, and said that he was alive. And a certain of them were with us to the sepulchre, and found it even so as the women, and said, but him they saw not. And he said unto them, O fools and slow of heart to believe all the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And he beginning with Moses and all the prophets, expound unto them all the scriptures, the things concerning himself. And they draw nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone farther. But they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening that they were far spent, and he went to Tyre with them. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Now, chapter 1 of St. John. Dari na sa tupad jada. Verse 46. And Nathanael said unto him, 1:46. And Nathanael said unto him, can there be any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see. Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael said unto him, whence knowest thou me? Sa aton babla, paano mo ko nakilala? Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, before that Philip called you, when thou wast under the fig tree, I saw you. Nathanael said in this verse 48,
I will stress this message. Nathanael said unto him, When thou knowest, when now knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called you, when thou wast under the fig tree, I saw you. I like to give the title of this message this morning, When God Sees You, or How God Sees You. Paano bala ka nakita sa Ginoo? Siling ni Philip sa kay Nathanael, i-introduce siya. Siling niya, we found him of whom Moses and the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Si Nathanael na question. He was talking to a righteous seed. Nag-question si Nathanael, siling niya, can there be a good coming out of Nazareth? Niya may maayog lang ang mga tao nagwa sa slum area. Kaya ang Nazareth, squatter ni siya. Slum area ni siya. Tiyan mo na nga siya, mga balbalang tao nga, baka yung batasan mo daw taga-squatter kagit. Si Nathanael, hindi mo siya madali-dali ma-convince. Pero siling ni Jesus, yan Nathanael, wala ka pa nakita ni Philip, nakita ka na ka. That's the message that I brought to you this morning. Wala ta pa kamo yan nakilala, nakita na kamo sa Ginoo. Hallelujah. Now that's what our message today, how God sees you, or when God sees you. Let's pray together. In the name of Jesus Christ we pray, according to your words, it shall be done. Touch us, O Lord, and may glorify your holy name. And may exalt it, O God, today, that everything will have a purpose in our life. Today, Lord, we come in your presence. We want to see and hear the message that comes from you. Deliver us, O Lord, from evil and set us free. Give us the freedom and deliverance to those, O Lord, who have been enslaved. Right now, we claim the authority in the name of Jesus Christ as we claim it in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan nato ng Ginoo sa sining kagahon, magapungko kamo. I will cite something nangin importante. Might be a shortcutting message or I will lengthen the message. How God sees you or when God sees you. Pwede nga malunta, you have seen of God or the moment that God found you. Or mahambal na ito sa sining kagahon. When God observes sa atong kabuhi, ano bala ang nakita sa Ginoo sa imo? What God sees in you. How God sees you. What God finds in a man. Yun lang taon ta. No? Ano giblang kaimportante? I will direct to the point sa sining aga makauturan, specific sa sining tinion. Kay mas mayo nga may ginatawag bala nga aktual sa kaimtangan nga ma-relate ninyo, nga maintindihan ang ini nga message. Ako, personally, gusto ko yung makita ko sa Ginoo, nanging kaupod ko siya. And that is my vision in my life. But we know in the scriptures nga nagambal without the vision, people perish. Kung wala sang palanawon, wala vision, ang katawhan sang Diyos mawala. So that is how important the vision. I stay in the church because of that vision, that when God appeared, we shall be like Him. And I shall be like Him. And that's my vision nga naga-still sa akong heart. Nga kung magbalik ang Ginoo,
Kailangan masapwan ko nga ara ko sa luyo sang Diyos. That's my vision. But to let you know this morning, you know the story of Samson. Si Samson makauturan ginkilala sa Old Testament nga tao. But I will tell you, church, that Samson lost his eyesight. But before he lost his eyesight, he lost his strength first. Antes na dula ni Samson ang iya palanawon. Antes na dula ni Samson ang iya vision. He lost his strength first. Amo na nga mga katawhan sa Diyos. Wala na madula ang ilang palanawon sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala sila sang may nakita nga klaro sa pagpangalagad sa Diyos. Before that they lost their vision, they lost their strength first. Wadan sila sang kusog. Ang kusog na dula sila. Si Samson, amo ina mga kauturan. Samson, before he lost his vision, before he lost his eyesight, he lost his strength first. So that strength comes from the Lord. Comes from the nourishment of the Word of God. Kag ang pulong sang Diyos, amo ining naghatag. Siling sang Bible that shut into my bones. Nga amo ining naghatag makauturan sang kusog to the narrow of our bones. He's the discerner of thoughts and is quick and powerful than sharper than two-edged sword. Now, for us to see makauturan, lain niya ang Diyos maglantaw, lain man niya ang tao maglantaw. Like a soul, si Saul makauturan, ginalantaw sa isang tao, people around him saw him worship. But God saw him, he is rebellion. Lain niya ang Diyos maglantaw. Lain man niya ang tao maglantaw. Posibleng ang tao nagalantaw sa imo nga ikaw worshiper. Pero sa mata sang Diyos, ang paglantaw sang Diyos sa imo, you are rebellion. So how God sees you? Ano yan ang paglantaw sang Diyos sa aton? Ano yan paglantaw sang Ginoo sa aton nga kabuhi? So, that's the thing nga gusto naton ihambal sa siningaga. But in a positive way nga natita ko makauturan. Kasiling sang Bible nga mention ta, kasiling sang Ginoo yan Nathaniel, siya before siya nakita ka ni Philip, nakita tanaka. I will tell you, Brother JR, specific ini siya. Antes ko yung nakita ka na daan sa Ginoo. Antes ko yan nakadto sa pertahan sa inyo balay, ang Diyos siya nakakita na sa inyo. And this saying, that is what happened here. Before siling ni Jesus, siling nga, antes kaya nakita ni Philip, nakita tanaka. Because there is something in you nga nakita sang Diyos nga mas durable pa na sa career sang tao. Mas durable pa na, mas baskog pa na sa kwarta. Mas durable pa na sa mga bagay nga ara sa palibot. And that is the heart of worship. Now, ang church makauturan, masaming sa tinion sang worship, masaming iban nagatanga. Well, you know, sa siningaga makauturan, I'll let you know, sa langit, it is not allowed nga magtanga ang tao. Now, sa church yan, may nagasiga mata, may nagapawala, but in heaven, when the angels found and feel the presence of God, now the angel, the seraphim, the cherubim, all the angels come before the presence of the Lord and worship Him. Because they are not allowed to stand out and they're not allowed just seeing the Lord. They just there just to worship Him. Na kung ang angel gani makauturan, hindi kagwanta sa presensya sa Diyos, but to worship, how much more the redeemed of the Lord. So let the redeemed of the Lord say so. Kung ang tao sa church, nga na tao gidya born in the Spirit, you have a river of life deep within you. And that God what sees in you. Nga kung nakita sa Ginoo nga inang
tuburan buhi sa inyo mga uturan. Hindi kaya kapon nga magpungko, wala kang magtindog, but you are there to worship the Almighty God. You are there to worship the Lord Jesus Christ. Kagamoy niya ang mga uturan na gusto nga makita sa Diyos nga kita nangin worshiper. Kaya nga throughout generation to generation, hambalon taman gate in Revelation, there were only 30 minutes silence in heaven and there is people worship Him. So church, gusto natin makita how God sees you and when God sees you. Kung nakita kaya sa Ginoo ko turan, hindi ko ya gusto kung sa aton pa, hindi ko ya gusto nga makita sa Ginoo nga to ko sa imperno. Nung dumaan niya mga uturan, there's a verse kaya nagasiling that He visit in the prison. Anong buot silingon siya na? He went to hell after 3 days. Those 3 days nga patay sa mga uturan. Anong ginimo sa Ginoo? They just visit the prison. Ang buot silingon, He went to hell, preached the gospel to them, so that ang tao wala sing ibalibad. We are now excusable, oh man. We are thankful to the Lord nga ang Diyos siya wala nagtago sang iya kaluwasan sa aton. We are thankful to the Lord nga wala iya ginhid ang gospel sa aton. We can say sa atong ubulingon, ano man lang ang sitwasyon man, pero kabalo kita makauturan, may mga bagay nga nakita ang Ginoo. Why God calls you? Nga anong nakita sa Ginoo nga ara sa imo? And when you finally saw Him. Number 1, makauturan mo na nga si Jesus, kung lang taon naton, siling sa Bible dira, nakita iya, siyang wala pa siya nakita ni Philip. Siling yan, duay man tayo nakita na, paano mo ko nakilala? Damo na ba lang pamangkot? Ay mo ko nakita sa iya, ay tayong kilala, nga na kilala ako. So, mo na kauturan. Status naton, kabaloy ang Diyos kung diin kita. Ano kita. Kag that's the miracle happened sa kabuhi naton. Nga sa kadamo-damo nga mga tao sa Kadis, isa ikaw nga nakita sa Ginoo nga mangingkaw po diya sa uling adlaw. When God sees you, mga kauturan, kagamoy ni nga bagay, nga si Nathaniel, kung lang taon naton, never met Jesus in his life, but Jesus already saw him. Ang Ginoo kakita sa imo private life. Ang Ginoo kakita sa imo mga struggle. Ang Ginoo kakita sa aton integrity sa pagpangabuhi. Even nga siling sa scriptures, He was under the fig tree. Bisan nagapanagbo, kakitaon ka mangyapon. Bisan masiling si David, si Lord, tingkoy ko bala makadto. When I lay my bed in hell, thou art there. When I said up to heaven, where art there? Where shall I go or where shall I flee from thy presence? Wala ang tao panaguan. Bisan ang revelation, nagasinggit ang tao sa mga bato, nga siliya bato, magtupa ka na sa amon. Kaya hindi namon masarangan ang nawong nga nagaiwag pakadto sa amon. And the voice from heaven. But for us, church, makauturan, kadako sang privilege nga ginhatag sang Diyos. Even masiling kita, you are never unnoticed by God. Wala kaya ginpabayaan sang Ginoo. Wala kaya gin pawalaan sang Diyos. He focused His eyes on you because there is something in you na amoy na makauturan that I say sa siningaga, importante kag durable sa kabuhi sang tao. Money is a piece of paper. Ang kwarta makauturan ko ang New Old Testament is Old Testament pambalon. She just life have a wings to fly away. Hindi mo wala kaya sang kasiguruhan, uncertainty sang manggad, uncertainty sang kabuhi. But inside of you, which is the durable and which is the variable, kakamoy na siya ang nakita sang Diyos,
nga nanamian ang Ginoo why you are there sa balay niya makauturan. Amen. Ang ikaduha nakita tang wala yan ang lantaw ang Ginoo sa outside appearance ni Nathanael. Nga sila sa scripture is an Israelite indeed. In him there is no guile. But silingon, wala yang Ginoo nag-describe kay Nathanael kung ano ang appearance niya. Kundi gin-revealed sa Ginoo what was in his heart. Kung tindiyo natin this morning, God is not focused in your image. Kung galang tao ang Diyos, kung ano man yung itsura mo sa gwa, kung ano man yung nawong mo kagdagway sa gwa, but God is focused kung anong ara sa imo nga kamaturan kag ang espiritu nga ara sa imo. Amo na yang nagamatter bisan lain ang paglantaw sang tao sa imo, pero lain man niya ang paglantaw sang Dios sa aton. But let us be remember today nga si Saul as the King Saul of Israel. Si Saul naga-worship. Galantaw ang tao is one of the prophets. Nagdala sa confusion. Kang siling ni sing katawhan siya is Saul is among the prophets. Kay bangod he prophesied. But what God sees in him is different. Pwede nga lang taong ka sa Ginoo sa siningaga naga-worship ka. But kindly check your heart. Kindly connect your connection with God. Kindly cleanse your soul in the presence of God. Kindly verify your spirit in the presence of God. Misa masiling ka, okay na ni Guro, nga amo ko sini. No, you have something more. You have a talent, you have the gift, you have something deep inside of you nga wala lang na cultivate sa insakto. So, hindi man bidim ang magtawag ang Diyos ka wala sang purpose. Hindi man na pwede nga ang Diyos itawag lang nga ordinaryo ka. Sino isang Bible gani, you are a peculiar people, a chosen nation, and a royal priesthood. That's one of the greatest address nga kung lang taon makauturan, iban bata sang gobernador, iban bata sang mayor, iban bata na presidente, ikaw yang tawag sa mo, you are the child of the king. Anak kaya sang hari, you are the child of God, the King of kings and the Lord of lords. So, we're glad nga may amo kita sina nga at ang tanan sa Diyos. Galantaw ang Ginoo not because of the appearance, but He focused in your spirit and in the truth niya. Niyara sa imo mga kautunan. Kag isa pa gayud nga makita naton nga siling sang Bible kag ginang ibasa ko in the book of Luke. Nag-appear si Christ, but their eyes were holden that they should not know Him. Kung kaisa, matingala ka, mambal kasi mo kagulingon, ang Ginoo bala aragin man. Their eyes were holden that they should not know Him. You don't recognize Him, but sometimes God is with you. Ang Diyos ko, upod mo sa galing, hindi ka sensitive to feel that God is with you. Upod na nila si Christ, galakat sila, ni Cleopas, sa lugar sa Amos. Upod na nila si Christ, but because God holding something. Sometimes na kasiling ka, Lord, ari ko subong sa pain, may mga confusion, may mga disappointments, pero you don't know that Jesus is already walking beside you. Hindi mo na ma-recognize because you are in the bad situation, masiling ka nga, ay anong ginawa rin But I tell you, church, God is with you, but sometimes you could not recognize Him. Until the time that God will open your eyes. Kag dito nga ginabrihan sang Diyos ang ila mga mata.
dito nila nakita ang Ginoo makauturan. Nga ngupod nila gali sa ilang biyahe, wag sila nag-expectar ang Ginoo ara sa luyo nila. Kung gisa galakat ka, way kabalo ka, ginupdan ka sa Ginoo. Isa ka pangamuyo ka, Lord, palayo kami sa katalagman, palayo kami sa disgrasya. Pero way ka kabalo kaysa unrecognized, God is with you. Why kita yung nagalakat, kakitahanon lang. By the time that God filled you with your spirit, ang Diyos siya nagapanag-iya na sa imo makauturan. You have the name that above every name. Kag inangangalan makauturan, ginakurugan niya sa nyawa. Bisara mga evil men, kakurog sa siyang ngalan. Wala siyang makatindog sa sinangangalan. No other name but the name of Jesus. So pagkalapit nato sa balay sa Diyos makauturan, ang moment sa kamaturan naglapot. Kaya po, ang Diyos paglantaw, in my personal knowledge, di ko yung gusto nga lang taong ko sing Ginoo nga to ko sa impyerno. I don't want that God sees me in hell. Could you ask yourself this morning, ano man yan paglantaw sa Diyos sa imo? Ano yan paglantaw mo, o kung paglantaw sa Ginoo, hundiin ka nagapatulo. Para sa aton makauturan, I have to focus on the vision nga when He appeared, He shall be like Him. Ang paglakat sa pagpagalagad sa Diyos kung kaisa, hinupdan sila sa Ginoo, nagapinsar sila nga, hinoman to nga strangero man. Nagupod sila, nag-istorya pa, kung sa aton pa bala, ignorante pa. What things? Sini nga no natabo? Kaya ano balang, anong inistoryahan nyo? Prusyana na. There are times makauturan nga ang mga delay may mga purpose. Ginungod niya sing Ginoo kay delayed. And that delay has a purpose. The confusion has an end. Kag magabot kita sa time that God will reveal everything in us. Ila mo, when God opened their eyes, dito nila nabalaan. Kasi nga, did the hearts burn? Batsagan nila mo. Dito sila nagsala dayon nga, we found him, we found him, we found him. Lain makauturan kung nasapuan mo ang Diyos sa kabuhay mo. Ang tao nga tugtod na kasapo sa Ginoo, hindi mo na siya mapaymunong. Hindi mo na siya mapapungko. Hindi mo na siya mabutang sa igad. Maambagin na siya about your Jesus. Amo na bilang kanta, let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords, supreme authority. Sa worship, sila mo kanami man sang aton worship. Do ka sadya man sang worship. Naga-worship ka pero wala ka naga-recognize sang power kag authority sang imo gina-worship. You should recognize the power and authority of whom you worship. Kung isa masiling ka, oh, you feel the presence, you touch the presence of God. But you don't recognize the authority and power of one you worship. If you know whom you worship, muna siling ni Christ sa Samaritan, siling niya kabalo kung sino yung nag-worship, you don't know what you worship. Kaya kung kabalo kita sino nga itong gina-worship, wala ka worry sa future. God holds the future. Hindi kayo mag-worry kung ano ang buwas, ano matabo sa dason, kung ano matabo sa sinikalibutan. You don't have to worry because you know whom you worship. Kabalo kaya mo sinong gina-worship mo, and you know and you have to recognize the power and the authority of whom you worship. Kung isa ka worship ka lang because of the name,
but you should know the power and authority of whom you worship. So kung siyang nakita ka sa Ginoo, imagine mo na young people, Sanjong, way patay kita, nakita ka na sa Ginoo. Kung sino man sa inyo, dira siningaga, way pa ko kita sa inyo, ya, kalayo sa destinasyon ko. Imagine mo, ato ko sa Don Salvador, manaog lang ko. Sa ano nga tinutuyo? Why ko pa kita sa inyo, kita na kamoy sa Ginoo, that someday, Sister Sir, lama balik kay sa Diyos. Kita na sa Ginoo. Mawabalo na ng Diyos kung anong next and next. With our limited mind, kag finite understanding, we are not infinite, but God is infinite one. May finite lang kita yung understanding. May limitasyon lang kita sa pag-intindi. But God will reveal all things in His time when He opened our eyes. That's why ini nga storya makauturan, how God sees you. Ano yung paglantaw sa Diyos sa akon man? Ano yung paglantaw sa Diyos sa akon as a worshiper? Ano paglantaw sa Diyos sa akon as rebellion? Ano ay paglantaw sa Ginoo sa akon? Kung ako yung paglantawon nga kuturan, may isa ka bagay nga importante, because you have a heart to worship. Muna isa ka kantar nga siling, I'm coming back in the house of worship. In the heart of worship. Nami kijaya nga panumbalik ka gidya in the very basiling ta, first time nimo nga nabatyagan ang presensya sa Diyos. And when you seek God's presence, na balang experience nga hindi mo na malimtan sa imo kabuhi. And that is called the first love. So, nakita ay isang Ginoo si Saul, nakita ay si Samson, nakita ay Mangka. Nakita ay si Nathaniel. Ano yung paglantaw nyo sa siningaga? Ano yung pag-isip nyo, how God sees me? Ano yan manehan ng paglantaw sa Ginoo sa akon? Kada ako nga pamangkutanon. Pero amo ni masiling ta sa siningaga. Kung imo ya paglantaw makauturan as a worshiper of God. As a man nga kung lantawon naton, kabalo gidya ang Diyos, hindi kita magpabaya sa katawan. You stand by His word. Ano blang ginimo ya? Gingwayang Israel from the land of Egypt. Pagabot sa wilderness, nagkumod sila ya. Sila nga nano man. Ikaw ni kunanad ka sa mayo nga pangabuhi, ibutang ka sa daw kapuraot, masiling ka, iti mo na lang ni. Wala asang things nga nakita mo nga nag-appreciate. Ano ba lang masiling ta in good times or in bad times, the name of the Lord is to be praised. Di realize yung masiling nga, nagadayaw ko bago ang Diyos, amo sini. Nagapasalamat ko, nagatestify ko kay ang Ginoo amo sini. How about in the gray area sa kabuhi mo? Nga kaysa wala sang tao makaintindi that only God sees it. Sa nahulog si Joseph sa cave, sa natawag ni sa bubon, gagin ubra mga isang tao. Isang tao dira man nagkakadisgrasya mo. Anong ubraho niya dira gina sa mahulog. Si Joseph wala, imagine mo, paborito sa nga bata sang tatay. Pero bangod sang jealousy kag hatred
masarangan nila nga itagbong nilang ilauto dito sa dalong. Thinking ang ina nga mga bagay sa carnalities ang tao, matabunan lang. Pero hindi gyapon galit matabo mga kauturan. Joseph was there sa sinanga buhok, but the Bible mentioned that the Lord was with Joseph. Wala siya gipabayan sa Diyos. Bisa maglantaw ang tao sa imo nga dugin pabayan ka haw. Dugin takluban ka na sang bilog kalibutan. Ina ya among paglantaw mo. Pero lain niya ang paglantaw sang Ginoo. What God sees in you and what God sees. Pwede nga lantawon sang tao nga do kaluluoy ka. Pero ang lantaw sang Diyos siya, victorious ka. Pwede nga lantawon kay sang tao nga do wala ka ibuga. Pero ang lantaw sang Ginoo siya mo powerful ka. You have something nga wala sa ila. Hindi ni ang Diyos magpili, makautor kita mo anong ambalya sa Corinth. Siya ang Diyos nagpili, not many are mighty, not many are noble. Wala yung ipili ang mga dumalagko. Wala yung ipili ang mga pinakatastasan. Kinpili niya ang common nga tao. Because the rama kauturan and out of it, there is a valuable things nga ara sa imo kabuhi. And that is the heart of worship. Anong man ang tao nga nagakanta sa Diyos nga puro lang performance? Ano man lang ang tao nga nag-show man lang na sa Ginoo pero wala man Kristo sa sulod? Not like it's a church makauturan, really, mabatsagan mo, there is a sure assurance of the salvation, the feeling of the Holy Ghost, and the baptism in the name of Jesus Christ. Sigurado kaya nga, ina sa makauturan, si Kristo na yan naghimo sa dalan. Siya nagpakamatay. He humbled himself. He was nailed to the cross for me. Kung may vision, amo na yung gusto ko lang taon. Lang taon ko is, ang nawong nga nagpalansang sa krus. Ang nawong nga nagtubos sa akot. Ang nawong nga naghatag sa kaluwasan. I feel the Spirit, but I don't see Him. Now, church, we have to enlarge the border of our minds this morning. Pasagkaroon naton ang aton ideolohiya sa kabaginsindi sa pagtulong sa Diyos. Pasagkaroon naton ang paghangop naton. How big is God? How big and wide is vast domain? God is still in control in everything. Kung siya in control niya, kabalo siya sa future para sa tagsa-tagsa. Nga isali ko yan akong future sa anong bagay. I will entrust my future in the hands of my living God. Da ko yan isalig ang akong future. Why entrust my future to somebody else? Hindi man nagani sila masaligan. If I have something that I have to lay myself and give it my fully direction sa kabuhay ko, I place it under the hands of my living God. I say it today, mga kauturan, ang Diyos nato nga ginalagad, hindi ni siya bungol, hindi ni siya bulag, hindi ni siya kumpol. He is an able God. He is not a disabled God. So latawon mo ang power and authority sa isa nga imo gina-worship. Kaya kung kabalo ka mga kauturan, whom you worship, magatinubod na niya ang mga bagay nga wala mo ginapabot. Imagine mo sa millennial reign, mangabot ka tayo, millennial reign of Christ. Ang balon sa Ginoo ang tanan nga nations will go up to Jerusalem just to worship. Okay, because there is no worship, there is no rain. Kaya kung wala worship, wala rain. In short, kung wala worship, wala blessing. Kung wala worship, wala sang abundance. Now,
Kung inanabatihan nyo sa siningaga, why not you stand and claim it? Why not you stand and said, Lord, hindi challenge yung Ginoo makauturan. He's alive and well. Buhi siya nga Diyos, kag tutuod siya nga Diyos, siya pulong. Kag hindi siya butigon pareho sa tao. Kung sa masilingan ng tao nga, wala kamo sumong sang oil crisis, pero dugay may oil crisis na. The world lies in wickedness. So no matter what happened, put in your mind today, ano ay han paglantaw sa Diyos sa akon? How God sees me. Oh Lord, lantaon mo kaya Ginoo, ara ko sa imo kamot. Lantaon mo, paminsaron mo siningaga, how God sees you. Ano ba yung paglantaw sa Ginoo sa imo? Siling ng Ginoo sa kay Nathaniel, a man that is no guile. Silingon, nakita ni sang Ginoo nga kung anong attitude and spirit nga ara sa imo. Ano bala ang righteousness nga ari sa aton? Hindi niya aton. This is the righteousness that came from God. Ano sila sa Bible? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hindi kita children of the wicked. We are the children of the kingdom. So kung katawhan kita sa ginarian sa Diyos, why don't you rejoice this morning? Hindi niya pag sila nga, kataas gid sang balaklon, subong kamahal gid sang tanan. Kung ano man nakataas gid kamahal, taas pa da ang Diyos mo. Dako pa da ang Diyos mo. Kung kasarang Ginoo silingida, kasarang ko gani, ngang hilamon, patahumon ko, ikaw payhan. Ngang hilamon, yan ines, magkaaga, masunog mo lang na. Iban ginapanggabot lang na. Why manabalyo sila? Pero ginatake care sa Ginoo, how much more your precious soul? How much more nga ikaw yan nga naga-worship, ikaw yan nga naga-obey, ikaw yan naga-dangop sa tubangan sa Diyos. God cares His people. Mas palanggaon sa Diyos ang tao nga nagapalangga sa iya. Mas malapit ang Ginoo sa mga tao nga malapit sa iya. Hindi kiway kita palapit sa Ginoo with our mouth, with our lips. Hindi kita makauturan tao nga hipokrito. Nga sila sa Bible, they draw me with their mouth, with their lips, but their heart is far from me. Ginasigurado naton sa sini nga kagahon, we draw sa Ginoo with our hearts. Amo na siya, Lord, I'm coming back in the heart of worship. Ang ginadesire sa Ginoo siya, tanan nga butanom na siling sa Bible, siling sa Diyos, siling nga gold is mine, silver is mine. All soul is mine, saith the Lord. Wala kita sa aton. Kung si Job pa pambalon siya, hublas ako nga natao sa sining kalibutan. Hublas ako mga balik. Naked that I came from this, my mother's womb, and naked that I returned. Wala kita ya sa aton. Sakto na ang inyong mga testimony, wala kita ya aton. But you become something because God sees in you a valuable thing. May nakita ka na namian ang Ginoo sa imo because you have a heart to worship. You have a heart to praise His name. And you love His lovely name. Kung walang tao may ang Diyos makauturan, kita na niya sa tanan ng Ginoo, bisan ano pa nga drama sang tao sa kalibutan. God holds the future. Never seen in my life that the Bible mentioned that the righteous begging bread. Wala ko kita nga ang Diyos gipabayan niya iya katawhan. You might feel nga doon gipabayan ka. The Hebrew children, ano sila sa Bible? Ginhaboy sila sa fiery furnace. Nga sa bagay ang naghaboy
nagklamatay, nagklasunog. Pero ano siling sa kasulatan? Siling niya, mi isa ka buhok sa tatlo ka Hebrew children. Ang ila buhok nga dapat amo nang una masunog. Mi isa ka buhok, wala yan nasunog. Diyan niyo makita kung paano mag-take care ang Ginoo sa iya katawhan. Kung kabalo ang tao magtindog sa iyang integridad sa tubangan sa Diyos. God sees your pain, God sees your struggle, God sees your integrity. Kung nakita sa Diyos how you stand for Jesus. Muna lang kanta nagsiling, I'll stand for Jesus and let the world go by. I claim His promise and He will supply. Hallelujah. Butsilingon, kung ina nga mga bahanon naghatag encouragement sa inyo, then let's stand for Jesus. Tribulation comes, beheaded comes. Anong kulbaan mo makuturan? Kung ikaw nakakilala sa Diyos, kung ikaw nakita ka sa Ginoo, kita mo, nakita sa Ginoo si Job. That's why he recommend Job. Yes, Lord. Siling niya sa Ginoo sa kay Satanas, Satan, si Job. Antes ito niya i-recommend, iyang balon si Job sa kay Satanas siya, kita to sa Ginoo. Come hill or high waters. Siling lang nga, come hill or high waters. I'll stand for Jesus and let the world go by. Ang kalibutan niya naga-suffer. Ang kalibutan niya naga-struggle. Anong way ang Diyos makauturan mapatubod mo ang grasyaya? Iban nga tao, nangin men pleasers. Pero kita makauturan, you should be God pleasers. Lord, this morning, why unod bulsa ko? Pero are, dako yung unod sa dughan ko. Lord, why ko kabalo what my future will be? Pero masiling ko lang, Ginoo, you hold my future. I entrust you my whole life. I entrust you my soul. Kita na yan sa Diyos. That's why this morning, you should be happy nga ang Diyos yung ginalagan nyo, hindi ni siya patay nga Diyos. Nga dugay-dugay makita mo sa dalang yung namarcha na. Ito na, kasi ang Ginoo kuno napatay, dasong ilubong, dasong mabanaw siya. Hindi niya tutuod nga Kristo. Ano siling sa Bible? I was dead and I was alive and alive forevermore. Why siya napatay at taga-tuig? Pag-abot siyang Abril, mapatay naman siya kuno. Why siya kapatay taga-tuig? Ang Ginoo ay nagkakapatay. Napatay siya kaisa lang. Amo lang gina. Kagwahay siya nagkakapatay taga-tuig. Amo na yung Diyos nga itong ginalagad. Nga siya nga Diyos makauturan, nag-focus sa iya mata in how God sees you. Ginalantaw yan, ano sila niya kay Job? Sila niya, Job, sila niya kay Satanas, siya Satanas din ka. Sila ni Satanas niya, pakato pa ka rin. At ano sila sa Bible? Job, God sees Job. Ginalantaw sa Ginoo, ups and down. Ginalantaw sa Ginoong strength, ginalantaw sa Ginoong weakness. Ginalantaw sa Ginoo how you walk with Him. That sometimes and most of the times, you don't recognize that it was Him. Bisa makikot ka, may
natawag nga kayuhan nga naglapot say matingal di ni halin. Hindi na pagpamangkuta diin halin. Ang laang langit ka magsiling, Lord, salamat. Ang laang langit magsiling, wala kang gidya nagpabaya. Isa ng tao, one time, natabo ini sa akon sa Don Salvador. Gabi na, way pa kami panyapon. Way pa kami sudan. Way man bugas. Imagine nun mo ito ka sa bukid. Gamay pa na si Jukar. Kapungko lang ko sa pertahan kag nagapangamuyo. Siling ko, Lord, nagpromisa ka nga hindi mo kami pababayaan. Nagambal ka nga, if we dedicate our life, ikaw ang mag-supply. Samtang nagapangamuyo kung makauturan, may nanuktok sa pertahan tungang gabi. Medyo numutong ang gabi, way na sa lakyan. Anong natabo? Ginlakat sang isa katong nulo halin sa Murcia pakadto sa Don Salvador para lang magdala, maghatag sa kinanlanon namon. Nanuktok siya sa kagabihon. Nga sila nga pastor, iapasin siya kay gabi na. Sila ko, ano tani, brother? Yan, may dala ko sa inyo bugas, may dala ko sa inyo sudan, yari pa akong tights. Yan kay akong utod, nagabot alin sa Amerika. Imagine na how God sees it. Paano nakita sa Diyos. Nagbuba ang balay nga among ginestaran. This is still a real testimony in my life. Pulo, kilo bugas. Ang pakanon mo, anom ka, natawag karga tapas. Mga hinirusgad pa nga mga tao. Pulo ka kilo bugas. Padiramel, madumduman mo na. Because this is a testimony halin kay Sterel pa. Samtang ginakando siyang bugas, siling ni Sterel pa, wala nagaiban ang bugas. Nahuman ang balay, ang pulo ka kilo gihapon. Do pareho sa Bible nga ang lana sige lang tubod ka sige lang tubod. What a miracle life! Nabila sini nga, makamo na sitwasyon, paano na lang kita sini? Amo na nga ning nami nga challenge sa tabangan sa Diyos. Hindi mo makita how God sees you and how sila kita paano man matalpangdan ang Ginoo sa kabuhi mo. So that thing remains testimony in my life. Ang sudan kay go malang ang apat kay itlog lagaon tungaon busog man sila nga anom. See, church, ang Diyos ko iya buhi. Ang Diyos ko iya hindi iya patay. Ang Diyos ko iya nga ginakilala gamhanan nga Diyos. Ang Diyos ko iya nga ginatamod makauturan has an authority and power of itself. So when God sees you, nakita ka sa Diyos nga may amo ka na nga struggle, balikda sa makauturan, give your best shot to Him this morning. Come and worship the Lord with all your heart and mind. And may God bless you all and let the flowing of the Spirit mag-recharge sa tagsa-tagsa. Kung ito makauturan, you will enjoy the rest of your life through this month and coming months. God bless you all and may the Lord strengthen every one of you. In Jesus'